Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Paramdam. Ito ang kuwento ni Diana, 25 taong gulang, matalino at masipag. Galing siya sa Cebu at lumuwas papuntang Maynila. 18 pa lang ay humiwalay na siya sa mga magulang niya at natuto siyang mabuhay ng mag-isa. Isang gabi, galing sa pinapasukang call center, paakyat na si Diana sa kanyang apartment na nasa 3rd floor. Madilim ang hagdan galing sa 2nd floor papuntang 3rd floor. Pero wala naman yon kay Diana. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng hagdan, ay may naramdaman siyang nakatingin sa baba. Lumingon siya para makita kung may tao ba. Ngunit wala naman. Naisip niyang guni-guni niya lamang ito at naglakad papunta sa kanyang tinutuluyan. Pagkapasok ng bahay ay agad naligo si Diana. Pero noong nagpupunas na siya ng katawan ay may kumatok sa kanyang pintuan. Hindi niya nasagot ang unang katok dahil nagtutuyo pa siya ng katawan. Ang ikalawang katok ay hindi rin nasagot dahil nagbibihis pa lamang siya. Kaya nagmamadali si Diana para mabuksan ang pinto pagkatapos ng ikatlong katok. Ngunit walang tao sa likod ng pinto. Pabagsak na sinarado ni Diana ang pinto dahil sa asar. Ang akala niya kasi ay may nagtitrip lang sa kanya. Sumunod na gabi ay may kumatok muli. Nakahiga na si Diana at matutulog na. Kaya hindi niya ito pinansin at kagaya noong isang gabi ay 3 beses uli ang katok bago tumigil. Naisip ni Diana na hindi siya uli mauutong buksan ng pinto. Ngunit naputol ang pagpikit ng kanyang mga mata nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Agad na pinatay ni Diana ang cellphone nang makita niya kung sino ang tumatawag. Sumapit ang ikatlong araw. Kumakain si Diana nang magsimula uli ang pagkatok. Hindi niya uli ito pinansin. Binilang ni Diana ang katok. Alam niyang titigil ito pagkatapos ng pangatlong katok. Ngunit nagalit siya nang hindi tumigil ang pagkatok. Tumakbo papunta sa pinto si Diana para mahuli kung sino ang kumakatok. Pero walang tao. Katulad noong unang beses niyang binuksan ang pinto. Napaisip si Diana dahil nasa dulo ang kanyang apartment. Malayo ito sa hagdan at wala namang nakatira sa 4 na apartment na katabi niya. Mabilis na sinarado ni Diana ang pinto dahil kinalabutan siya. Lalo pa siyang nagulat nang biglang mag-ring ang cellphone sa bulsa ng kanyang short. Nagalit si Diana dahil sumasabay pa sa takot niya ang tumatawag. Kaya pinatay niya uli ang cellphone. Sa ika-4 na araw ay ramdam na ni Diana na tuwing nag-iisa siya sa trabaho ay parang may nakatingin sa kanya. At nang naglalakad na siya paakyat sa apartment ay panay ang tingin niya sa likod dahil rinig niya ang mga yabag ng kung sino mang sumusunod sa kanya. Ngunit sa tuwing titingin siya sa likod ay wala namang nakikita. Kaya patakbo siyang pumasok ng apartment. Nahiga siya sa kama at nagbalot ng makapal na kumot. Kung nung una ay asar ang nararamdaman niya kapag may kumakatok tuwing gabi, ngayon ay napalitan na ito ng takot. Nagdasal si Diana hanggang sa matapos ang pagkatok sa kanyang bahay at hindi niya pinansin ang tumatawag sa cellphone niya. Naisip ni Diana kinaumagahan na lumipat na ng matitirahan. Pero sayang ang kanyang deposito sa apartment, kaya titiisin niya na lang ang nangyayari hanggat kaya. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, ay naisip niyang magpaumaga na lang kasama ang mga kaibigan. Total wala naman siyang pasok kinabukasan. Nagpunta sila sa isang bar.
idadaan na lang sa sayaw at inom ni Diana ang nararamdamang takot. Gusto niya itong makalimutan kahit isang gabi lang. Ngunit nang magpunta siya sa banyo para umihi ay sinundan siya ng katok. Umiiyak sa takot si Diana. Wala siyang magawa kundi hintayin lang na matapos ang mga katok. At nang matapos ito ay nagmamadali siyang umuwi. Pagka-uwi ay madaling nakatulog si Diana dahil sa alak. Maghapon siyang nakatulog dahil umaga na siyang nakauwi. Pagtayo niya sa kama ay agad niyang narinig ang isang katok. Nagtabon uli ng kumot si Diana dahil sa takot. Pero pagkatapos ng katok ay may tumawag sa kanyang pangalan. Pamilyar ang boses na ito. Ayaw tumayo sa kama ni Diana, kaya tinawag siya muli ng kumakatok. Ito ang kanyang ama. Napaisip si Diana dahil matanda na ang ama niya at siguradong hindi naluluwas sa Maynila. Baka gusto lang ng kumakatok na buksan niya ang pinto at pagkatapos ay saktan siya. Kaya hindi niya pa rin pinansin ng kumakatok. Ngunit sa ikatlong katok at pagtawag ay nasigurado na ni Diana na ito nga ang kanyang ama. Kaya tumayo siya sa kama at binuksan ang pinto. Nagulat siya dahil hindi niya ama ang nasa likod ng pinto. Ito ang kanyang katrabahong babae na si Joy. Napaatras si Diana dahil sa gulat. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Hanggang sa magsalita si Joy. Sinabi nito na naiwan ni Diana ang kanyang cellphone sa bar at tumatawag ang kanyang ina. Nakiusap ito na kung sana puntahan ni Joy si Diana dahil may importante itong sasabihin. Naguguluhan pa din si Diana pero kinuha niya ang cellphone sa kanyang kaibigan at tinawagan ng kanyang ina. Sinagot ng ina ni Diana ang tawag at naiiyak na nagkwento. Ilang araw na daw silang tumatawag pero hindi sumasagot si Diana. Pumanaw na kasi ang kanyang ama dahil sa cancer. Ang ama ni Diana ang dahilan ng kanyang paglayas at pagpunta sa Maynila. Tutol kasi ito sa boyfriend ni Diana. Kaya nagtanan siya at sumama sa kanyang boyfriend. Nabuntis siya sa unang taon nila sa Maynila at nang malaman ito ng lalaki ay hindi na uli ito nagpakita sa kanya. Napilitan magtrabaho si Diana kahit nabuntis dahil kailangan niya ng pera sa panganganak. Ngunit dahil sa pagod ay nakunan siya. Kinuwento ng ina ni Diana na hinabol siya ng kanyang ama sa pier noong nagtanan siya. Pipigilan sana siya nito at manghihingi ng paumanhin. Hindi natututol ang kanyang ama sa relasyon nila ng lalaki. Basta wag lang itong umalis dahil ayaw nitong may mangyaring masama sa kanyang anak. Ngunit hindi ito umabot sa barko. Gayunpaman, sumunod sa Maynila ang ama ni Diana at 3 taon siyang hinanap nito pero hindi siya nakita. Kaya umuwi sa Cebu ang ama ni Diana na malungkot at nag-aalala. Hanggang sa makita ng ama at ina ni Diana ang FB account ng anak. Nakita nila ang mga picture nito. Masaya ang kanilang anak. Kaya hindi na nila ito ginambala. Kontento na silang makita ang mga nakangiting mga larawan nito. Napaupo sa sahig si Diana at humagulgol sa pag-iyak dahil sa kwento ng kanyang ina. Noong araw din yon ay umuwi si Diana sa probinsya para makilibing. At mula noon ay natigil na ang mga pagkatok sa bahay ni Diana tuwing gabi.